Isa din talaga sa akin na question namin sa mga Catholic ay kung bakit nga ba hindi sila pinagbabawalan na kumain ng dinuguan. Ang iniisip kasi ng ibang religion sa Catholic ay hindi sumusunod sa mga utos na nasa Biblia. Mababasa daw kasi na bawal kumain ng dugo. Ito ang kanilang basehan. Deuteronomy chapter 12 verse 23 to 25. Ngunit, huwag ninyong kakainin ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyon, magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung i-self-interpret mo yung talata, masasabi mo talaga, hala, pinagbabawalan pala talaga tayong kumain ng dugo. Pero kung iisipin mo, baka kailangan din natin tingnan ang buong konteksto sa Biblia. Lalo na kung bakit nga ba ipinagbawal ang pagkain ng dugo noon at kung ito nga ba ay naangkop pa sa ating panahon ngayon. Ang pagbabawal ukol sa pagkain gaya ng pagbabawal sa dugo ay bahagi ng Levitical laws. Ito ang mga seremonyal at ritual na batas na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa bayan ng Israel. Pero ang mga batas na ito ay anino lamang ng mga darating na bagay na si Kristo ang kaganapan, na mababasa sa Colossians chapter 2 verse 17. Minsan kasi ginagamit ang mga utos sa Old Testament para husgahan ang mga Catholic. Pero hindi na tinitingnan kung ano ang mga pagbabago sa New Testament kay Kristo. Totoo na sa Deuteronomy chapter 12 verse 23 to 25 na ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo sa mga Israelita dahil noong panahon na yon, ang dugo ay itinuturing na sagrado. Simbolo ito ng buhay at ang utos na iyon ay may kinalaman sa kanilang ritual at paghahandog. Sa madaling salita, may malalim na kontekstong pang-seremonyal at pang-kultura. Pero ito ang tanong, lahat ba ng utos sa lumang tipan ay naaangkop pa rin sa mga Kristiyano ngayon? Hindi lahat dahil una, tapos na ang lumang tipan at may bagong tipan na tayo kay Kristo. Hebreo chapter 8 verse 13, sa pagsasabi niya ng bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at ang anumang naluluma at tumatanda ay malapit nang mawala. Ibig sabihin, may mga kautusan na para lamang sa dating kasunduan ng Diyos sa Israel at hindi na para sa mga Kristiyanong nasa bagong tipan kay Kristo. Nasa New Testament na po tayo. Pangalawa, ang mga pagkaing ipinagbabawal noon ay hindi na ipinagbabawal ngayon. Marcos chapter 7 verse 18 to 19. Hindi ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo alam na anumang mula sa labas na pumapasok sa tao ay hindi makapagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas sa katawan. Malinaw na si Jesus mismo ay nagpahayag na ang anumang pagkain ay hindi nagpaparumi sa atin. Kabilang na ang dinuguan. Para sa Diyos, hindi na mahalaga kung ano ang kinakain mo dahil sabi nga ni Jesus, pagkatapos mong kumain, ay ilalabas mo din naman iyan sa katawan. Pangatlo, ang kaligtasan din ay hindi nakabase sa pagkain, kundi sa pananampalataya. Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na mula sa Espiritu Santo. Malinaw sa Biblia na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain. Kung darating man ang araw na makaharap natin ang Diyos, hindi niya sasabihin or tatanungin, kumain ka ba ng dinuguan? Kumain ka ba ng ganito, ganyan? Hindi ganon. Kung ang pananampalataya mo ay nakatuon lang sa bawal at hindi bawal na kainin, baka nalihis ka na sa tunay na diwa ng Kristyanismo. Pang-apat, pinag-isa na ni Kristo ang mga Hudyo at Hintil. Wala nang banal o marumi sa pagkain. Gawa chapter 10 verse 13 to 15. Inutusan si Pedro sa pangitain. Tumayo ka, Pedro, katayin mo at kainin. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko kakainin ang anumang marumi o di karapat-dapat. Ngunit muling sinabi ng tinig, huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Dito pa lang kitang-kita na ang intensyon ng Diyos ay alisin na ang kaisipan tungkol sa maruming pagkain dahil nilinis na ito ng Diyos. Again, napakalinaw, huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Noong dumating kasi si Kristo, pinalaya na tayo sa mga ipinagbabawal na pagkain. Hindi na ito batayan ng kabanalan. Ang mahalaga ay ang malinis na budhi, ang pusong tumutupad sa kalooban ng Diyos, at mamuhay na may pag-ibig. Hindi ang listahan ng mga bawal na pagkain. Kung iisipin mo, mas delikado pa nga ang manghusga ng kapwa dahil sa kinakain nila. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos.
Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kaya naman, hindi basihan ang pagkain upang husgahan natin ang isang tao. Ang tunay na Kristyanismo ay nasa puso, hindi sa plato.